CapCut makes video editing now easy. Since you click this video, learning it is now going to be even easier. In this video, I will going to walk you through the basic of using CapCut, and we're going to make a simple Facebook Reels that will be posted in church social media. First, you need a CapCut. To sign up for a CapCut for free, make sure you click the link at the top of this video description. Without further ado, let's get started. Hi guys, in this video, I will be teaching you how to edit about this CapCut basic, pare. Sabi nila mahirap mag-edit, pero dito ituturo, mahirap naman talaga. Pero gawin nating madali. Okay? Madaling mag-edit. Kailangan nyo lang naman dito is sa CapCut is yung basic fundamentals, okay? As long as you know the trimming, the adding caption, and maglagay ng music. Okay? That's it. Yun lang ang kailangan mo sa social media. Kasi kailangan mo din naman din talagang i-edit yung mga videos. Kasi mas mapapaganda pa ang video kung i-edit mo siya. Kung lalagyan mo siya ng caption. And adding caption here in CapCut is madali lang. I-guide ko sa inyo kung paano. To do that, etong CapCut, kung familiar kayo dito sa CapCut, it's a free tool na you can use desktop and phone. You can use this phone sa CapCut, pero advice talaga na desktop ang gamitin nyo. Okay? Mas malaki ang pwede nyong magawa sa desktop CapCut. Okay? CapCut desktop. So, in order for you to edit inside the CapCut, kailangan mag-import ka ng videos. Okay? Yung video na i-edit mo. Gawin ko lang siyang short para at least hindi mahirapan yung iba. Okay. Pili ka lang dito ng kung nasaan yung video. So, this one. And then, pwede nyo namang i-drag din pag ganyan. Drag nyo na lang pag ganun. Pwede rin. Okay. And then, ilalagay natin yung video na nilagay natin dito sa timeline. Okay. Timeline tawag dito. And then, hanapin nyo dito kung anong part. Okay. Alam niyo po yung Anong part ng video. So, first na alamin nyo lang sa editing. Ito lang. Aralin nyo lang yung mga pinaka-importanting kailangang aralin. Okay. Huwag nyo nang aralin yung iba. Aralin nyo pag may time kayo. Pero ito lang yung pinaka-gamit na gamit sa editing na kailangan lang nyo lang malaman. Trimming. Paano ba mag-cut? Okay, mag-split ng clip. You can click here. Punta ka dito sa split. Ano ba tawag dito? Icon. Makikita mo naman dito. Dito sa may split something. Click mo yan. And then, masaseparate na yung isang clip dito sa left side and the right side. Okay? Na-split na yan. Ito, pwede mo na siyang i-delete. Using this delete icon. This. Okay. Sana na susundan nyo naman. Kailangan pala vertical. Okay? Since ito naka-landscape, i-convert natin siya into vertical. To do that, punta ka lang dito sa may ratio, sa may baba. Ratio. Ito. And then, piliin mo yung 9:16. And then, pindutin nyo lang to. Itong sa may corner para lumaki. Hanggang sa ma-fill niya yung frame. Then, pwede nyo i-move to. Pwede nyo i-click to. Ito. And then, i-move para sa center. Okay. And then, after changing the ratio, mag-add tayo ng caption. To do that, punta ka sa may text button dito sa may taas. Click mo tong text and then punta ka sa may auto caption na tab. Then set this as Filipino. Okay, Filipino, automatic siya. Pero pag English nakalagay dyan, yun yung default eh. Filipino ilagay nyo dito. Para ma-detect niya yung language. And then after mo ma-set up yan, make it default na rin yung iba na lang. And then click mo tong generate. So once naka-create yan, madi-discourage ka. so once na
kapag generate na siya, pwede mong i-move ito. Pwede mong pindutin ito, lagay mo siya sa my center. And then, isa pa, yung style niya, para ma-edit yon, punta ka lang dito sa my right side. And then, pwede mo palitan yung font. Okay? Dito, ma-explore mo siya dito sa right side. Yung sinasabi natin na style, punta ka sa my template. Tapos, punta ka dito. Pwede kang mamili ng mga template na mostly na ginagamit. Okay? For example, this one. Siguradong madi-discourage. Okay? After madi-discourage ka. getting the template, pwede mong i-customize dito sa gitna. I-customize yung text and then lagay mo siya sa gitna. Then paliitin mo. Like we said previously, like yung in-explain ko kanina about the save zone, pwede nyo ilagay dito sa may overlay. Okay? Lagay nyo dito. Tapos, lagay nyo siya sa may harapan. Para pag alam mo kung saan mo ilalagay. Okay? Siguradong madi-discourage. Kung much better malagay yung speaker dun sa inside the box, pwede. Kaso nga lang, mawawala na yung taas niya kasi. Kaya, you can leave it like that. Basta as long as yung caption is makita. Okay? Sigurado. Then, kapag kapag nalagay mo ng center, you can remove that na para makita mo yung kabuuan. Okay? Siguradong madi-discourage ka, mapoprostrate ka, or even worse, for some of us, tayo ay magluluksa. And then next, after adding caption, is adding sound. Okay? Ang kagandahan dito sa CapCut, mayroon siyang may mga sounds na siya dito. As long as nakakonect ka sa internet naman. Audio, then punta ka dito. You can search music, okay? Sad, sabihin natin. Or worship. Most of the time kapag sa church is ito yung mga gagamitin natin na mga background. Okay, parang ganyan. And then pwede natin siya i-drag dito. And then para i-cut natin, para ma-cut natin yung mga clips sa timeline, we will be using this trim split tool. Okay? Click mo, i-move mo kung saan mo banda i-trim, then click mo yun. Then you can remove. Okay? Click mo na, then click mo tong remove. Ganun naman siya kadali naman. Basta masundan nyo lang. Hopefully, nasusundan nyo naman. And then, siguradong madi-discourage ka. So, since malakas yung background music, you can click the audio clip and then move mo dito pa ganyan. Kung madi-discourage ka, tayo ay magluluksa. Siguradong And then, to export that, everything, punta ka dito sa may export button. And then, audio clip 1 natin. And then, rename natin, then ilagay mo dito kung saan mo yung location, saan mo ilalagay na location na folder, then click mo tong export. So basically ganun lang naman maggumawa ng mga short clips, ganun lang gumawa ng mga reels dito sa CapCut, as long as alam mo kung paano mag-trim, alam mo mag-add ng caption and mag-add ng music. Okay? And then you can pwede mo na tong ma-upload dun sa social media ng mga churches nyo after mo tong ma-export. Mabilis lang siya. Sana nasundan nyo yun kung paano, and you can explore that. Kung gagawin, mas matututo kayo pag magagawa nyo sa personal na mga videos nyo na sa mga churches nyo. And just like that, you've edited your first video in CapCut. If you guys want more, you can join in our paid community. Kung gusto mong matuto pa sa social media, specific for church social media, for you guys to be more efficient, mas mapabilis, at mas maging madali yung pagmamanage ng social media. If you guys have question dito sa video na to, you can message me directly sa community then. If you found this video helpful, give this video a thumbs up. Thank you so much for watching, and see you on the next time.